Magandang hapon sa lahat. Salamat po again sa pagpindot nyo sa pagpili ng ating channel. Ngayong hapon ay itatampok ko po sa inyo yung aming old shed house o semi-greenhouse na open type lang siya. Maraming nangyari sa mga nagdaang weeks dito sa aming lettuce farming. Dahil ngayon, as you can see, ang aming panahon ngayon dito sa Dimasalang Masbate ay makulimlim po. Gaya ng nababalita natin sa ating weather ngayon na tag-ulan na. So ngayon review lang natin. Last vlog natin ay naitampok namin doon ang mga lettuce na mayroon dito sa farm. At nagbigay din ako ng demonstration kung paano namin ina-apply yung seaweeds extract. So kung may comment kayo, may mga katanungan kayo, mapatungkol sa aming last episodes, sa seaweeds at sa mga varieties, huwag kayong mahiyang mag-comment doon sa comment section. I-click lang niyo yun doon. Mag-like na rin kayo kung nagugustuhan ninyo yung ating mga vlogs. Bida ngayong hapon ang ating shed house na approaching to 4 years na po siya. No, yung ating shed house. So ito ay low cost siya. Mababa lang yung naging gastos namin sa pagpapatayo nito. Dahil sa siguro nung mga panahon na yon, ang aming nabiling mga UV plastics ay medyo nakamura kami. At yung aming kawayan dito ay libre lang at labor lang kalabanan ang aming na nagagastos. Sa labor lang napupunta kalabanan. Pako, yung nylon. So, comment lang kayo kung gusto nyo malaman yung details nito. Kailangan ko lang yung comment nyo na kailangan nyo para maidetalye natin. So ngayon, ikakwento ko nyo sa inyo yung mapatungkol dito sa aming shed house na to. So kanina lang umaga, nag-repair pa lang kami. So ngayon, pangit yung panahon ngayon, may hangin. Yung istorya ng aming greenhouse ay ilang beses na pong hinihip ito ng hangin. Pero never po sa history namin dito na masira siya na as in disastrous gaya ng nakikita natin sa Facebook ng mga kasamahan natin na yung talagang tinatamaan talaga sila ng bagyo. Yung mga super typhoon. So, sa awa ng Diyos, dahil sa meron tayong technique na ina-apply, paano ba mapatagal ang native type lang ng ganito na greenhouse or shed house. So, yung shed house namin ay na-design namin ng yung mga malalaking kawayan na tawag namin sa dito ay patong. Yun ang aming ginagawang poste. Yung mga maliliit, yun na ang magiging trusses niya. Ang gamit namin sa pagko-connect ng mga ng aming mga sa trusses at itong poste na to ay yung aming pako, yung numero 5, tapos yung nylon. Nylon talaga yung isa sa pinaka dahilan kung bakit hindi siya na pipiglas or may ano siya, kumbaga meron siyang tawag natin dito yung kapit niya kaysa sa pako. Yung pako kay humuslo yun. So gaya ng ipapakita ko sa inyo dito, yung isa sa mga naging problema, lapit mo lang dito, yan o. Kung makikita ninyo, pumipiglas na yung pako, no? Sa katagalan talaga ng panahon. Pero pag may nylon siya, maganda yung pakagawa dito. Yan. Pag may nylon yan, hindi yan pumipiglas. So, parang yung concept lang namin na pinagugutan namin dito, yung paano yung paggawa ng bangka. Yung mga laborer ko kasi na gumawa nito,
may mga experience sila sa ano, yung tawag namin dito sa panagat, sa mga ano sila, mga laborer din sila sa paggawa ng bangka. Pero ito ay tipid areglo lang ha. Kumbaga, tipid areglo lang, low cost nga eh. So, dito makikita nyo, very old na siya, marumi na rin yung aming ano, sinadya lang talaga namin na hindi kami magpalit kasi ngayong mga panahon, eh, malaki na yung agwat ng presyo ng UV plastic. Napakamahal na talaga. So, ilang beses na tong ano, nasisira yung ano no mga na ano siya ng hangin na nawawali siya ng hangin at binabalik lang namin. Pero ngayon sabi ko sa inyo, never akong never kaming masiraan talaga ng grabing sira talaga. Not now, na ngayon, meron pa akong isi-chika sa inyo. Kung gusto niyo gumaya, ito, dito. Ayan o. Ito, lupa lang namin dito nakalagay. Ito ngayon ay wala na tong, kumbaga, iilang poste ito. Kanal kasi ito ng garden dati. At nailagay namin dito sa kalagitnaan ng kanal. Pag merong malakas na ulan, pumapasok talaga yung tubig. Mga ano lang, mga few inch lang na tubig at bumababa dito. So, due to mismaintenance o kakulangan sa pagmimaintain ng aming greenhouse, so ito na bumababad yung tubig dito. So, ito ngayon ay sira na ito. Kumbaga, ano na siya, inanay na or binukbok, yung tawag sa amin dito, bukbok. Binubukbok ito, tingnan nyo to. Ito. So, wala na tong ano eh. Medyo ano lang yan, ano na siya. Malapit na siyang mag-retire. Yan. Unlike doon, dito, sa mga hindi nabababad ng tubig, ano pa siya? Ano pa siya? Kumbaga, hindi pa siya sira. So, as long yung ano ng kawayan, okay siya na gawin mong poste, basta hindi lang mababad sa tubig. So, dito, tulad dito. Yan. Oh, ito may anay nga, no? Pero halos bukbok talaga, yung bukbok lang ng ano. Yan, oh, okay pa siya. Ito nakalubog dito, yan, okay pa siya. Ano pa siya. Ito lang talaga naging problema kasi ito dito, kanal yan. Kanal ito dito, dinadaanan yan. Papunta doon. So, lahat ng poste na nakikita niyo diyan, yan dinadaanan yan. Mula rito papunta doon. Dinadaanan na yung tubig. Kasi yan, may mataas na portion ng lupa diyan at papunta dito sa amin yung bagsak ng tubig. Yan yung istorya ng aming greenhouse. Kaya malapit na mag-retire. So, dahil sa tubig din, bumabaha. So, imagine, kung hindi ko ini-elevate yung lettuce ko dito, nako, baka naanod na rin yung aming mga lettuce sa nung mga nakaraang mga taon. So, dito tayo. So, dito, yung ginagawa namin para mag-repair, ng ilang beses na kami nagre-repair. Kanina lang nag-repair na kami. So, dito, punta mo diyan, i-view mo 'yon. Yan. Halika. Yan yung mga connection niya. Oh. Iniipit lang namin ng kawayan. Ipitin lang namin. Iniipit lang namin yan. Yung tacker, kung alam niyo yung tacker, na malaking klase ng staple. Yan. So, iniipit lang namin yan. Yan, ipit lang yan. Yan. Pag nagre-repair na. Actually, yung original namin ito, yung una naming nilagay ng yung tacker lang, talagang mahina yun sa malalakas na bagyo. So, ito dito, ito yung bagong kasi may nursery na dual purpose, pwedeng i-open, pwede ring So,
low cost, tipid ariglo. So, wala tayong budget para sa pagpapagawa ng mamahalin. Ito lang para makapag ano tayo ng hydroponic project. So, ito, medyo mababa ito dito. Yan, mga 2 metro yung height, sobra. So, dito yung dito namin nilalagay yung, ano, pag magna-nursery kami, dito kami. So, pag lahat na grown na lahat, kino-convert ko agad siya into growing section. So, maximize. Yun, dito maglalagay pa kami dyan, no, ng bago. Yan. So, medyo may karumihan na rin. Pero napansin ko kanina, pwede pala siyang linisan. So, mag-i-schedule na lang kaming maglilinis. Babarsan namin ng chlorine or ano yung tama, yung liquid susa. Kung ano yung pinanglilinis sa sabon, o ano ba. Comment nyo kung baka alam niyo yung ano, yung pwedeng um, gamitin na cleaning agent para sa ating greenhouse at papaputiin natin to. So, ibablog na lang natin sa mga next na araw. So, tingnan. Ito dito naman. May dadagdag ako. Ito, yan. Ayan, no. Umuhulso na, oh. Sa katagalan na. Oh. Pero yung nylon, hindi pa yan bumibigay. Yan. Ito dito, mataas siya dati. Mataas siya dati dyan. Pero ngayon, bumababa. Bumababa siya. Umuunlod. Umuunlod yung ano ng poste. Kaya bumaba yan dyan, no. Mas mababa yan kaysa dito. Yan. So, siguro na mabaka ito dito ang muslo. Pero walang bakas eh. So, ito talaga. Yan. Kasi, makapatak din yung tubig dyan. So, lahat ng poste na may tubig, lahat ng poste na natutubigan ay bumababa yung ano ng poste. So, it's time to redesign again. No? So, siguro naman sa mga gagaya, huwag nyo lang tularan yung ilalagay nyo siya sa may tubig na portion. Experiment lang kasi namin yun eh. Mga panahon na yun. Yan, no? Ito dito. Yan. No? Medyo may laman pa to. Pero ito, babad ng tubig yan dyan. Oh. Halos kanal yan. Oh. Yan, no? Kanal yan. Papunta yan doon. Yung parang kanal lang yan. Garden kasi ito dati na na-convert lang. Yan. So, comment down below kung baka mayroon kayong suggestion dyan na pwede din makatulong sa akin. Ako ay willing pong matuto. At ito rin ay hindi po tayo expert na ano. Gusto ko lang magkwento sa inyo kung anong meron dito. At sana nagustuhan niyo itong vlog na to. Kung nagustuhan ninyo, pakiclick naman ng like. Kung gusto niyo mag-subscribe para sa mga updates, subscribe kayo. Hindi kayo magsisisi. Marami po tayong palabas dito sa ating channel. Yan. So, hindi na lang to hanggang sa ano lang. So, malapad-lapad pa to yung ating pwedeng tamnan dito. Yan, malapad pa po yan. Yan, papunta doon. Okay? So, hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pagpili ng aming channel ngayong hapon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at masaya yung kapiling mga pamilya. Doon sa mga OFW, pray lang po tayo parati. No? Maraming salamat.